Praise the Lord. Kabay pa that the Lord will honor the word again. Sili nga po. Chapter 3 verse 1, it says, to everything there is a season and a time to every purpose under the heaven. Praise the Lord. Bow your heads. Sili nga po. Lord, one more time. We ask, Lord, for your mercy, your grace. Kamayuhin yung mga pulong, yung mga kalikod sa inyong mga tauhan. God, we know that your words are pure, your words are true, and God, it penetrates every heart, every mind, every soul. Today, we're not perfect before you. Hindi ko pretend na perfecto kami sa inyong tubangan. But we're just here, Lord, sa siling hapon, because we love you, Lord, and because we know that without you, we can do nothing. Without you, God, this life will not have a purpose. Without you, God, there is no hope in our lives. God, regardless, Lord, sa among ginatubang, sa among nagyan, sa among ginulos, we know that you are there for us. Sige nga po, bless, Lord, yung mga kaman. Bless every hearers of the word. God, may your servant be, sige nga po, a blessing to them. And in Jesus' name, this is our prayer. And everybody say Amen. Amen. Praise the Lord. To everything there is a season. Everybody say season. Now, papabago ang panahon sa Manila. That's why may VUSD. That's why may pag-asa. Bukod mga kutulan, gusto sa tao bantayan ang tagsak pagbago sa panahon. Now, the scripture, the Bible is telling us that there is always a time and a season. Many verses in the Bible nagkakabala sa times and season. Kapag why we always refer to the Bible? Kasi kabalik kita sa Biblia. Kapag wala naman sa iban na basihan, if you want to know God, gusto na itong iba doon, kilala mo ng Diyos, there is no other way, there is no other means na makilala na ito ng Diyos except sa iyang mga pulong. Yes. In our own human capacity, sa ito na pangunahunang ato na ginaalam, we would not have, hindi kita may arak sa kapasidad to know Him, to know God, because He is God. But because the Lord Himself nagatagsang gift sa ato, the gift of revelation. He is a God that reveals Himself sa tao. The reason why gitawag niya si Abraham, the reason why mga gitawag niya ang mga men of the Bible, of the old times, it's because hindi gusto ng Diyos kung ang tao, mawala na lang, mapatay lang siya that he does not have the knowledge of God. From the very beginning of time, from the very beginning of seasons of man, ang seasons ng tao, magkabaka nga season, important mo, it's just a period of time. No? Season siya sa kabuhay. Our life is but a season. Report lang. Wala sa mga gabato. Mga motoran, wala sa dagat yung nasa itong nilipot at sa kanisan salon, nilalipukan. So, may ko sa inyo to understand sa Singapore that what we do here on earth, kung ano ginahimo natin sa gifts ng Diyos sa itong mga panahon ng tayo. Ang nag-determine nila sa itong mga kutulan niya, eternidad. Lipot lang ang panahon. That's why there is no, like the point is very clear. There is no time na dapat kita. Usikan ta katong panahon na atong pangunahuna. Ang atong kutulan, only when God give us an opportunity to be happy, let's be happy. When God gives us an opportunity, mga kutulan mag-enjoy. Kamunlay mo kang nakapit sa kalibutan, kadamot-damot kita load sa itong pabaga, sa itong una-una. Ngayon ako itong mga kamukatan, isa ako itong kita mo na nabimo. And we choose po itong na maglukdos at silang maglukdoon, hindi mo dapat maglukdoon. Yung mga tao na inulukdoon nila yan, ang iba ng mga tao, pinupulimaan nila ang iba ng tao. You should not do it. Because you're just wasting your time. Time is limited. Dapat enjoy naman ang time. Sa kabuhay natin, mga tao na nagtaliwan sa kalimutan, the rest, ang time na nabilin sila kabuhay was full of pain and suffering. Ikaw yung siningapon, what God has given us an opportunity to be happy, to enjoy life, then enjoy.
mo ginakapitan sa 20 ka demonyong imumukuto na nagbigag tangga mo ka na niyo. Nakinabigis naman yung imumukuto na nilok mo ka na. Now, and everything that you see, kung talagang kasakitan lang sa mata mo, it's because kung talagang ginamalisyan mo talagang bagay. You're wasting your time. Walang di kabuhi ang fullness sa kabuhi ng ginagkat ng Diyos. Punta sa imo, nakitawag yan ka. Everybody say, praise Lord. Do you understand? Am I connecting sa inyo sa Singapore? Now, ang Bible, from the very start, from the very beginning, when God called, pagtugay ang itang kaiba, it was then that He revealed Himself sa tao. Ipakilala niya ang ulingon sa kailan ng kaiba. The crown of His creation. He talked to them. He visits the garden. He talks to Adam and Eve. Istorya yan. Until sin, nanago sila. Napanago sila. Hindi sila mag-sorry sa Diyos. Kung nagsamutan ng tao, ilog. Di ba? Kung may pagputang ka sa iyong tagay sa kanya mo, magputang ka rin sa tao, ha? Praise something's wrong. Adam, si iba magputang, when they know that there is something's wrong, na po sila, ito sila sa Ginoo, yan, dahil ibating ka mo. Because they hide themselves from God. Now, itawag yan, pagbukas ang tao sa Garden of Eden, the next generation of people does not know God anymore. Ba't yan ang nila kayo nagkakaiba? Ngamunin may Diyos, but it's because wala nila nakita, the Garden of Eden was no longer there. Wala na nila nakita ang Diyos, there was no communication between God and them. Because God did not talk to Adam and Eve anymore, pagbuhat na sa Garden of Eden. Ang Diyos na mo talang istorya sa inabata, sa patayang niya utod. Kaginta ko yan. Abi ang malipod sa mata sa Diyos, hindi pwede. Kung talang, so we do not commit murder physically. Nang ipatay mo iba natutulog. But sometimes we commit murder in our hearts towards somebody. Because when you hate people, mga kautulan, wala man sa kanyang patay physical, but your heart and your spirit, mga kautulan, praise God, may kainin ka, mga kautulan, may matalong ka, mga kautulan, may spirito, mga kautulan, may nagapatay sila sa inyong puso. You will not hide from God. Everybody say praise the Lord. Now, gitawag siya dahil si Abraham. It's because he wants again the people to know him. Nagsugod sa kay Abraham. Then from Abraham, sa bata ni Abraham, until makataran sa kay Isaac, then kay Jacob, then sa 12 tribes of Israel. And then the rest of the world knows now the God of Israel, the God who created the heavens and the earth. Now, balik ko makataran sa ako na topic about the word season. Ang Bible nagambal, sometimes and season. In fact, ang Diyos ang nagtatag sa tanda para sa kapanahunan, that season. Kag ang iyang instrumento sa pagpahayag sa tao from the very beginning, wala ka ng Diyos nagkulang. From the very start of creation, ang Diyos naghimog sa pamaagi that man will be aware. Ang tao equip siya to understand and to know the times and the seasons of life. Gusto sa Diyos na mabalaan ng tao. That's why, He created, makita sa babaw, the sun, the moon, the stars. Nga mga may mga eclipse, may mga blood moon, may solar eclipse, ang susubok mo tanda, pipipagmina. Every year, na may araw na, sa mga hindi pa na. But as the days grow nearer sa pagkarisang Diyos, for the final judgment of God sa tao, the signs in the heavens, naging klaro na. Strange things are happening in the heaven. Sounds in the heavens. Mga kutran, people are seeing things. Sisipan niya, UFO na. Praise the Lord. Kutran, we are being tricked by the devil. Praise the Lord. Mga Anunnakis ko mga kutran. Stop scrolling the internet. Kayo matalang hindi ka mula. Believing that there are aliens. Believing mo kutran that, praise the Lord,
nga pinakadlaw magkaladula ang mga tao, ginakondisyon sa yawa ang tao na kung may magkaladula, kung hindi magdak sa mga alien. Ang mga tao magkaladula. Na ginakondisyon niya ang mind sa tao, gaya gusto niya sa rapture kami. And people will disappear sa singkalimutan. With no explanation, di pa unahan sa yawa. Ang explanation daw, teleport sa mga alien. Dito somewhere in the deep space, imungon sa mga alien experimental object ang mga tao. Ilo, bilog kalibutan, lain-lain ka Kristiyano lang, nakatula. Anong mga alien? Christian? Everybody say praise the Lord. But here's what the Bible says. Genesis chapter 1 verse 14. God said, Diyos na kambal, let there be lights in the firmament of heaven. Yan may mga suga sa kalangitan to divide the day from the night. And let them be for signs. Genesis chapter 1 at 3. Let them be for signs and for seasons and for days and years. Everybody say praise the Lord. Sa ginsugod pa lang, wala pang tao, ang Diyos nag-imo na mga kautulan sa mga aral sa kalangitan, like sun, moon, stars, na mga signs, palatandaan, hindi lang para sa inadlaw sa gabi o adlaw, bulat, tinuwi. Kundi mo kung kasi sa Biblia, it will also be a sign for seasons. Ang muna ang mga tao, pinagamit sa horoscope, kaya mga bituon na nag-align, muna ang mga kautulan ng nag-ahatag sa giya sa tao para sa iyong futuro. Muna nga, saan mo ka na tao? Ikaw Taurus, ikaw Leo, ikaw Gemini, lang tao ka ang ginhapal sa mga bituon. Sa bulan sa Oktubre, kag nagpati ka man, yung mga tao na nagpati man, nga kinakabuhi ang inyong futuro, para turn, it is written in the stars. Puling star guro. Amen. Everybody say praise the Lord. Ako mo ito yung kasmate ko, sila ka pastor. Kasmate ko sa iskot. Yan ang pahambal ko isang naman ng himalan. Isang mga palm reader. Yan ang yung kulbaan ko. Praise the Lord. Siyempre, itama ko when we understand what the scripture says. Kung talaga nato siya sa mga tanan ng mga bersikulo, ang explaining regarding it. Sino po ina mga manog himalat, ng mga manog bulong, inapon ito ng mga manog pakot sa panahon sa Old Testament and even the Word of God as pasok mo sa New Testament, ginakauptan ginakainitan sa Diyos. Hindi lang sila, pati sa ilang nagapati sa ilang. Mandong ako sa mga sa Diyos, sakit-sakit din pa niya pamatso ni siya tanan. Everybody say amen? Nga mo lang, Diyos lang nakabalo sa katulputo. Diyos lang na nag-design sa katulpuas. Wala kinakabalo ng mga katulpuas. We don't know what lies ahead, what lies beyond tomorrow. But only God holds the future. He knows the future. Kung na mga mas mayroon yung magpatago kita sa katulpuan sa Diyos. Everybody say praise the Lord. Kayo mas safe pa kung manala sa Ginoo. May mga tao na don't believe it because it's religion. No, it's not. It's not. It's Bible. It's the Word of God. Mga manupakot sa niya, muna yung mga ikaw, mga milyonaryo ka. Magadaog ka sa loto. Kapabalo mo na sa kalima mo kung napakot sa numero, taliw na sa milyonaryo.
portada ang mga espiritu nga pinangkilala mo. Pagkakalan po lang ito, sila lang. Isa din na makuha sa gilabuas. Imo pa. Kakang taon na yung tuwan man. Galing yaman, dito kang magpahimalan. Praise the Lord. You see, our time and our season solely in the hands of God. Amen. 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 Ang kalimutan, because God says so, the earth has evolved. Kag may araw man siya sa ginatawag na season. Kag hindi yung mga season sa kalimutan, amo niyang naghubog, amo niyang nag-shape, amo niyang naging basihan sa mga pungsod na nagdalagko, ekonomiya, pagkakal even in transportation, kagadalang na aspekto sa kapoy, is determined pagkakal by understanding signs and season. Ang isang pagkakal ka man magtanong, hindi sa mananungkol tekululan. Ito ba ba nito? Ulang ka niya na yung mga magiginilit, matanong siya before magtikululan. Kaya ang yaking tanong, pag tikululan, hindi na siya mamunyak. At least nakatunggo na, di ba? Now, as we know, ang bilog na kalimutan, may ara na balaan na 4 ka season. Ano nga niya 4 ka season? Winter, summer, spring, kag fall. Winter, spring, summer, all fall. Kanta. Praise the Lord. Ako na 4 ka season. Winter, snow, spring, ang snow wala mo yung snow sa ato na, no? Praise the Lord. Ay, kalapon sila. Hindi naman na yung snow, ay mo yung snow. Pero ako lang kalimutan is, it's been governed by these 4 seasons. Winter, spring, summer, and fall. Ang ibang nga pungsod sa kalimutan, ibang lugar, depende sa lugar, ang iliya season, duwa lang. Tig-init, hindi mayo init. Sa t-shirt ko, why man sila yung rainy season? Why man sila yung, wala man sila yung mga program niya sa snow, ay ilaya ang program, tig-init, kag daw hindi mayo init. Kung ano yung kaya, everybody say, praise the Lord. Ang Pilipinas, mga program may alaman, 4 ka season. Rainy or wet season, summer or dry season, sweet season kag sour season. Sweet kay tigalaling, may kalamay. Oh, praise the Lord. Kumabali na. Rainy season, summer, meaning season, kag off season. 4 na itong season. Kung yung mga talagang ito namin pamatihan, dry, wet, sweet, and sour. Ang off-season, ang tao makulturan, especially sa bukid, sa kampo, na pala malas, mga kulturan, gaslo, magilabaho. May kakwarta. Painit ka lang, you plant kamote. Praise the Lord. No? 4 ka season. Sa pagkumalagad sa Diyos, in our Christian walk, because ang atong kabuhi, ang season natin na sa Diyos, nagdetermina sa Diyos, kaya itawag naman ito sa Diyos, iyan naman ito sa Pino. So we just only have 2 seasons with God. God's season and God's off season. Everybody say praise the Lord. I'm going to talk to you about off-season. Sa tourism, baka magkakaling nga off-season, ang muling panahon, kung medyo tayo ng mga tao na nag-travel, gakat ko sa mga resort kay off-season, especially mag-take ulunan. Ang muling panahon nga barato ang aeroplano. Kay Wayman sa Gana, may tao may Gana mag-travel kung mag-inulan. So, kabarato ang aeroplano, ang travel, ang hotel, kabarato.
So kung gusto ka nga medyo komplikado ang kabuhay mo, imbes ka bakasyon ka summer, bakasyon ka tikulunan, kaya barato na, ayawan ka lang galing. Kato ka man tumutan sa beach resort, tapos grabe man ang ulan, anak mo kapag sa kwarto mo. Ito man din si praise the Lord. So, off-season, God's off-season, madami ko sa mga Kristohanon, does not understand how to live in God's season. Wala sa kabalong kung paano magkabuhi. But also, they don't know how to survive during God's off-season. Pinakapot. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Pastor, anong God's off-season? Huwag ka ng off-season. Kaya huwag ini-permit at magkabuhi sa Diyos. Ang off-season is where God, mga is silent. Wala kasabat si Mupamuyo. Yung mga prayer request, daw lang ng sapak sa Diyos. Wala miracle. Wala something big is happening sa iyong kabuhi. And even in the church, wala baptism, wala receiving of the Holy Ghost. Ang tanan lang sa duhay. In our personal life, during the off-season sa pagpapagalangad sa Ginoo, kabuling panahon mo kapag naginaw, para ka sa wilderness, ginakoreksyonan ka sa Diyos, ginaprepara ka sa Diyos into something, praise that He can use you in His ministry. He does not perform big things in you. You need a blessing, financially speaking. Mga kamutunan. Kapudlay sa pamabuhay, anak ka man sa Ginoo. You come to faith mo, hindi ka man sa simbahan, worship ka man sa Diyos, kaya ka man yung kapulong. But yet, pamatsagan mo na nothing is happening. Doon ka matematika, bukat. Isang sinyo pa ni Malay, matsagan mo na hindi abuaw. Maybe it's God's off-season to you. Have you ever been there, makotran, sa off-season sa inyo pagto? Maybe some of you would not understand deeper ang inahambal mo. But if you would have at your time, kung na panahon, na sa off-season sa inyo, na nagpamamuyo ka, makotran adlaw, kagabi, kaibigan lang mo kung but God is not there. Kalayo-layo sa Diyos. And you see all around you, kapangamuyo ko sa Diyos, na tanin na mamigin mo, but nothing happens. Though ang Diyos pumunta, that everything mo is not connected. It's God's off-season. God's season naman niya kung bugaan ng tanan, kasadya sa panimalagi. Kada pangamuyo mo, harap tayo. Ayang pangamuyo. Kada kasimbahan, you're happy, you're praise the Lord, at saka mo sa Ginoo, and you're just there, and everything is fine. Wala problema. But mind you, kung ilang taon mo kabuhi, mas damo ang off-season sa Diyos sa God season. Kaya mas madamo makuha ng mga problema natin, ikumparar, makuha sa adlaw, ayahay, nagsadya, ang puno, pwede mo bulsa. Amen. Amen. That's the truth of the matter. Mga kamutunan. There will be more dark days, sad days, weeping days, as we walk with God, than days that you are smiling, days that you are happy. If you will not believe me, praise God, then I respect that. Mga kamutunan sa totoo. But let me tell you, during God's off-season, ang muling panahon that you will learn lessons in life na will change you. Amen. Will change your character, will change more than your attitude. About money, about happiness, about relationship, about brothers, brotherhood.
about church. It will change you. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. You see, when David, after napataya si Goliath, that was God's season. Napataya si Goliath. God was there. God was answering his prayer. Bakit na ni-spend after napataya si Goliath? Before he killed Goliath, he was already anointed as king. Na-anoint na siya king. Ni Samuel. But that anointing that lead him only to the courts of King Saul, the palace of Saul. But he killed Goliath. He was not the one actually who killed Goliath, but it was really God who made the first move. Natumba si Goliath, pagkatumba ni Goliath, buhay pa ito si Goliath. God made things easy for David. But ang nag-iyo, ang nagpatay kay Goliath, si David diyan. God will not kill your giant sa inyong kabuhay. Amen. It will be you that will kill your giant. Amen. Hindi ang Diyos. Ikaw na yan, mga kapatid. Ang inyong kapatid, praise Lord, mga kaluyahon, ang inyong kapatid, praise Lord, nga dahil yung kabuhay nga ang padagyapon, ano pa lang kapatid, nakasip ang matasan niya sa aton, that's gonna be the giant sa inyong kapatid. Hindi ka, praise Lord, kapatid, maging happy sa inyong kabuhay, na until you kill the giant in your life. Ang mapatay hindi Diyos. Hindi ka mag-expectar ng Diyos mapatay. Hindi ka mag-expectar because praise ang pagtugay ka kasi man, ikaw yan ang ito na mahimo sa butang na magpagkumi mo ka buhay. You have to change your attitude, your mindset. If you want to be happy serving the Lord. I have seen people who are serving the Lord, they are not happy. They pretend to be happy, but they are not happy. Because they have a giant makakal na dapat pag-inapaksyon sila. Ano man nasa relasyon, attitude, ano man ang mga lust, ano man ang mga kasingkante, but you have to kill that giant. God will not kill that for you. Everybody say praise the Lord. He will give you the opportunity and He will help you. But you will be the one na magpako. Ang Diyos mo provide dalan sa iyo. Ang Diyos mo provide sa iyo isang pulo para sa iyo. Ganda niya ka. But you have to make the steps. Ikaw yung matikang. Ikaw yung malakas sa sinagadalan. God will not walk in that road for you. You will be the one to walk in that road. Sa kaluwasan mo na, nobody can decide for you. You want to be saved, you want to go to heaven. Your friend, your wife, your husband, your brother, your sister, your mother, your father cannot decide for you. You have to make a decision. Ikaw niya ang decision. No, David was running from Saul. Napatay si Goliath, napangasawa niya ang asawa sa hari as promised. Si Micah, right? Si Mikal, sorry. Praise God. Si Pastor Mike, kawan sa pinsa ko. Praise God. Kabay pa hindi ang makagat ang dila iya sa pinapon. Si Mikal, nagpuko siya upon sa haring sa lamisa. He died with kings, with King Saul. He was in the household of Saul for 3 years, almost 3 years. It was God's season for him. But right after mga nakita ni Saul na daw si David ang mas popular sa iya. Mga din, ang kahisa nagsunod siya kay Saul. The Spirit is a spirit ang kahisaon. Amen. Mahisa sa kay David. Pari na sa may isa pa sa isang kabata. Right. But there's a strange spirit. Spirit of anger, spirit ng organ, praise Lord, sa kaisa towards David. Si David mo after 3 years na God season. Ang dason, 4
8 years, si David mga gadalagan sa kamingawan, in the caves, sa mga bukiran, praise nagapanago siya mga kay kung makita sa ni Saul for 8 years, ginayam sa ni Saul mga kauturan, patsyon sa ni Saul. Wala untat ang kampanya ni Saul, patsyon siya. Imagine, anointed king, he killed Goliath, but mga kauturan, praise God, you look at the prayers of David, yung inuwag yung pabayaan. Ano, posible na wala lang. 8 years na biglang. As if God was not there for him. God was not fighting for him. Nagkapot sa punto kay David, pakotay na nagparating ko na siya sa kontra mismo sa Israel. Praise the Lord. He went to the enemies and he made friends with the enemies. Why? It's because he thought that God was no longer there for him. Because wala signal sa Diyos. It was off-season. He heard nothing from God. Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. Because off-seasons sa Diyos is the time that God is asking tulog, buhol, kumpol, that there is no hands that will reach you, that there is no ears that would listen to you. Many Christians are unaware that there is a season, that there is a God of season. They don't know how to pray and live in that season sa kabuhay nila. Kadamo ko sa nang backslide. Kadamo ko naging frustrated. Kadamo ko na nagwa. Nagpakita ko praise Lord, something that they thought that can make them happy. Praise the Lord, you're wrong. Amen. Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. Tanayin mo ko talaga. This is not really, whether you are in God or not, matrangkaso ka magyapon. Ba? Right. Whether ara ka sa Diyos o wala, mamasakit ka magyapon. Whether ara ka sa Diyos o wala, mamigado ka. May panahon dito mamigado ka. Whether ara ka sa Diyos ka sa wala, di bakon ka mangyapon sa tao. May nagala sa Diyos. Diba? Ay, pabalik si praise the Lord. Hindi na lang ko. At least, di ba kasi kumartuhan? You see, you understand now? Right. Ang tanan mo the people, the men and women that we read in the Bible, they went through God's off-season. Tapos si Abraham, sa panahon na nag-famine, tapos ang Diyos ni Abraham, at ako si lugar, ako give this land. Kapag sa nag-famine din siya, naghalin siya sa Kanaan. Di siya nagkanto sa Egypt. Nagkanto sa Egypt, na pumbal sa Diyos sa iya, pabigyan nila sa Kanaan. But there was a famine. Sometimes God will ma-offline ng Diyos para to test you kung malutuon yun. Right. Mga lagay ka sa Ginoo. Offline ng Diyos. Amen. Wala kontak, white and praise Lord. As if it's all black. But God wants to test your heart. Na bisan hindi ka magpakamayon, bisan hindi ka pagsakto na yung pakamuyo, bisan praise and bisan ka kayo kasi mo, you would still come to my house. Amen. And you would still raise your hands. And you can see mercy in spirit. Abraham made the wrong decision sa off-season sa Diyos. He went to Egypt. Doon tayo sa mga kalawin malasong. Kaya pagsunod niya sa Egypt, ano ang balya? Ang balya niya si Saka sa niya, mamangkong siya na kung sino ka, malupunta ka. During God's off-season, Abraham made a stupid mistake. Mayroon ko matulad na yung Diyos nag-spare siya. Mayroon ko matulad sa panahon na mag-inok kita mo sa wrong decision sa itong kabuhay. Sa panahon na hindi ka makakitsindi sa mga bagay sa itong kabuhay. Mayroon ko matulad mo ng Diyos mag-interbinar. Kaya may mga tao na nag-iwo sa mga desisyon sa ilang kabuhay. Sa panahon mga kapatid na ang Diyos wala nag-deal ng kabub sa ilang kabuhay mga kapatid. Praise the Lord. They regretted the rest of their life.
irreversible na ng mga uturan. Hindi mo na ma-reverse. And you will suffer it. Maging marka sa inyo na. Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. And they experience many years of God's off-season. And only a few years of God's season. Namunan sa akin. Everybody say amen. Amen. Yung tayo lang mga kapatid. So totoo lang, natawag na, ang mga panahon nga kasadya sa imo, ang panahon mo may revival, sana nila, puro panahon mo kang ginaribalbal ha. Okay. Balbal ka sa utang, balbal ka sa kapigadoon, balbal ka sa masakit, ginabalbal ka mga kapatid. Kaya ginaribalbal, dito sa ginabalik-balik, problema, ingabot, tanan na lang, preso, ribalbal. Basta mo ang ribalbal sa revival. Right. Right. Ang muna kung may revival, enjoy mayo! Amen. Kung may away, then praise the Lord, rejoice! Kaya basi, praise the Lord, away naman. Hindi away sa tao, ya. Away ito sa ulong, away sa yawa, away mo ito sa sitwasyon sa kabuhin. Praise the Lord. If we survive the off-season, then we will be able to enter into God's season. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Salamat ba uturan that Morse Church had survived many off-season. Praise the Lord. Kung na have seen it po, in the remaining months of this year, it will be God's season para sa mga tao. Everybody say praise the Lord. Bakit every Christian, tanan ka, have to go through off-seasons in life. But only those who will survive will enter God's season. Ibadama ko sa mga anak sa Ginoo. Arap man sa simbahan, but the heart is already backslidden. Far from God. That's why it's saying hapon. As your pastor, I want to teach you how to survive during off-seasons in life. There are many preachers that will not preach and teach this, mga mga. But you have to understand, you have to know this. Because sa pagpakalakad sa Ginoo, hindi man mga motor na pos. Damo na mga nabudol. Nalakad ka na sa Ginoo, serve the Lord. Because you will be happy. Pakamayong ka sa Diyos. Your life will never be the same in all. Nangalakad mo sa Ginoo, naglalapay na yung kabuhay ko. Muna mga katunan, when we witness to people about walking, serving, living for God, tell them the truth. Amen. There will be problems still. Kung gusto mong ginatubang mo, nagyapon ng tubangan mo, but it would be different. Because sa time na depressed ka, sa time na frustrated ka, may comfort sa Diyos. At sa panahon na kinaulan mong bullying, you just call out His name. Amen. Amen. Gusto pa ito, si Pambay, bigyan ng gambal ang Diyos, mamatigil sa iyang nagpatuwag sa iyang anak. Hallelujah, Jesus. Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. Kaya ito na balaan ni sa Diyos ang malamig. That God is a God who blesses His people. Ang Diyos na napakamahal sa tao, and we are always on the side of financial blessing. Right. Ang Diyos na nag-bless sa tao, ang atong may puno sa katsin. Money. That's not always the case. Amen. It's not always money. God can give us more friend
Ang ibang na ginagamo na yung lupok ng vulkan, ikaw yung tumay, pero tulong nga, praise the Lord God, is my protector. Amen. Praise the Lord. Uy, yun ang kwarta, praise the Lord, kung paglabi ko siya, dito maka, tulong ta, Diyos, Lord, di ba na problema ang matulog ko? Ano ba niya si praise the Lord? Praise the Lord. Makatulan, di ba? And we know how to talk to them. The thing is this, kung off-season, dapat kabalo ka mga muyo sa Diyos sa off-season. Amen. Kaya mo na mga muyo sa off-season, kung God season. Kabalo ka kito kung off-season, wala ang Diyos ka pamatik, na wala ang Diyos ka sabat. Dahil nang mga muyo mo, ang gaang Diyos, Lord. Kabalo kayo kung ginawa nga, isang wala ang kasabat, kabalo kung pamatik ka. Lord, sige lang Pinoon, kung di mo ko pagsabton, pagkapating ko pagsabton. Matulog ako ng sa'yo. Kung bawag ko tatagyan mo, wala nagpag mo ako pagkitaw sa iyo. Salamat Pinoon. Nga ikaw na akong Diyos, hindi mo kumabayan. Ano ba si praise the Lord? Praise the Lord. Dapat you should know how to pray during off season. Hindi lang kayo parakan mo sa pagkakas sa Panginoon. Hallelujah Lord, ako yung ginawa mo na. Kuya. When the roots grow. Amen. Tingnan, Diyos ka pamati. Mabuhugan din pala yung problema. Pamati ng Diyos. Pag kabalo ka lang ng Diyos ka pamati, ang Diyos ka lang ng kapakamayo, it will not be sufficient na makasurvive ka sa panahon ng off-season. Amen. Kabalo ka lang ng Diyos. Ang yawa kayo, kabalo ka ng Diyos. Right. Diba ng James in the devil also believes that there is one God and trembles. Nakuhulog ka ng yawa. Ikaw yawa, hindi ka puro. Yawa, hindi ka puro. Ngayon, kabalo ko may isang Diyos. Ang yawa, kabalo ko may isang Diyos. Kag, nagapuro. Right. Praise the Lord. Praise the Lord. You see, the devil has a complete knowledge of God. Amen. That's why sa siling hapon, same thing sa hapon, we must have a complete knowledge of God. The requirement para masurvive natin sa panahon na offline, off-season ng Diyos. Knowing, experiencing God as faithful, trustworthy, dependable, merciful, kaya pamati is necessary to survive during off-season. Pero hindi lang kung kami nakakilala ka ng Diyos. Dapat kumplito ang pagkakilala mo sa Diyos. Nga ano ang kumplito siya mga kautuan? That He is God alone. That He Amen. is the one God that sits on the throne. Amen. Siya to ang Diyos kautuan sa langit yung itawang kamay na nagpanahon sa luta, nagwa sa unod, mga kautuan para luwason kita. Amen. Ikaw kag ako. Praise the Lord. Nagwa sa unod, din babasa Isaiah 9:6. Noong baya, for unto us kay sa aton ihatag ang isa ka bata. Amen. Isa ka bata nga lalaki. Bata nga lalaki. Tinatawag ko sa bata nga lalaki. Son. Son. Basi magkakalang na si Ginoong Isos, ang mga ikatuwa nga persona sa Diyos nga sa langit. Magpusingon may una na may katatlo. Ang magpusingon na pagkabot sa langit, tatlo makita mo? Hindi. Right. Siling sa Biblia, mga kauturan. Sa bukong Isaiah, nagkaman ng Diyos, di ako lang ang Diyos, nag-aisahan mo. Wala na sa iban, wala sa una sa akon, wala sa likod ko. Ako lang isa. Wala na ako sa minagilala mga iban ng Diyos. Kakatong Diyos Isaiah, nagambal sa Isaiah 9:6, nanawag sa bata na lalaki, di natawag sa Bethlehem. Christmas season. Ano nang nabihan sa kalimutan? Ang Isaiah 9:6 during Christmas. Pagkakot nalipat sila ng Isaiah 9:6 is a revelation of God sa tao. Amen. A revelation of who God is. Ano ba yan? And His name shall be called Wonderful, Counselor, The mighty. the Mighty God. Amen.
Atong bata ka matao, gamhanan ng Diyos. Yes, praise the Lord. Sino ala niya? Si Jesus. Amen. Hindi lang kamalan ng Diyos, pag-Isaiah 9:6 na gambal, siya ang amay nga wala nag-untat-untat, amay nga nagapadayon, everlasting Father. Atong bata nga na tao maging tawag anak. Amo man to siya ang tawag na amay, everlasting Father. Amen. Pamangko, si Poto ang amay nga everlasting. Jesus. Sino nga niya ang nakabasag ngayon? His name shall be called Jesus. Praise the Lord. That's why sino sa gambal niya, ako kagang amay, isa. Anong referensya? Isaiah 96. Anong baya? Kay Pilipe, kay Tomas, niya ang nakakita sa ako, nakakita sa amay. Yes. Praise the Lord. Niya sugod-sugod, nakita niyo siya, nakilala niyo siya. Sino nakilala? Ang amay. Amen. Nga. Siya ang amay. Amen. Praise the Lord. Pero pati siya praise. Praise the Lord. Sinig sa mga kautulan doon sa iba niya. Tani nagambal siya na siya ang Diyos. Hindi yan tikalo ng Diyos na ako. Ang Diyos ay utang humble. The Word of God speaks for him. The Word of God attested to him that He is the mighty God and the everlasting Father. Amen. Colossians chapter 2, mga kautulan, nagambal, verse 9. For in Him dwelleth all the fullness of the Godhead body. Kaysa iya nagapuyo ang kabukusan sa Diyos tawhano. That's why knowing God is not sufficient. Nakabalo ka lang may Diyos, kaya tanan na tao kabalo ka may Diyos. Depende na rin kung ano ka si Diyos. Kagsito ng Diyos. But we know who God is. And knowing God alone, what He can do is not sufficient. But knowing who God is completely is needed to survive during the off-season. Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. The Bible says, and you are complete in Him, which is the head. Siyang ulo, sang tanan nga prinsipalidad, kang tanan nga gahom. Kaya may harap ha, may malabaw pa sa iya. Tanan nga gahom sa name, sa duta at sa langit. Si sa Biblia, that in the name of Jesus Christ, every knee Shall bow. shall bow. Amen. Every tongue confess. There is no other name given among them whereby we must be saved. Only the name Of Jesus. of Jesus. Amen. Hallelujah. Everybody say praise the Lord. Praise the O Lord. sige nga, kaya matuod, bisa nang taong si Kristo, ang bukos ng pagka-Diyos, ara sa iya. Praise the Lord. That's why makotran, whether it's off-season, we still know that He is God. And we are complete in Him. Kaya nanging kumplito ang inyong kabuhi tungod na kamo ara kay Kristo nga nagagahom sa tanan nga Espiritu na nagahari kag may otoridad. Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. That's why sa silingahan po mga kapatid. If it's God's off-season, you must trust Him and continue to seek Him and Amen. to know Him and remind Him of all His promises. Lord, bisan di ko yung ginoo sa bakol. Okay. Basta tandaan mo lang ginoo, loyal ko sa iyo. Praise the Lord. Dikit ko yung yapon sa iyo, inumisan magkainano. Hindi ko yung paglalagay sa tupad mo. Kaya kung magaling po ko sa tupad mo, ay nariyan. All our relationship hangs with our relationship sa Diyos. You see, a wife can be faithful to his husband
because He is faithful to God. Your husband will be faithful to you because he is faithful to God. Hindi niya gusto magbabawi ang relasyon sa Diyos. Because all relationship hangs with our relationship with God. Amen. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Now, sige nga po, if you're going through difficult times, may mga kabudlayan, may mga panahon, subong tayo sa panahon ng kabudlay, dapat mo kung maging sensitive kita to know that it's God's season. You see, sometimes God will correct us. Kanuton ka sa Ginoo, bago ginahigugma niya. Umuna ko naman siya, gano'n na ginahanap ko sa Diyos, which I do not. Makotoran si Pastor, makotoran wala yung nagapanghanap. Never pa ako nagapit sa pulpito para i-hurt ko ang tao. Never. Napakuya akong tao, makotoran, susunod sa simbahan. Hindi ba inas ko? Kung nagyan yung pastor naman sa muna, praise the Lord. Kulang na lang yung makotoran ni mention niya, alam mo. Gawali sa makotoran, kulang na lang yung i-mention, alam mo. Pero kung talan ka ba doon ikaw na? Everybody say, praise the Lord. May mga young people, may sa unang mga po, naggrabe yung balbalanay kung sa pulpito. Kabuko na lang po, praise the Lord. Na, kabado kami talang nga siya ginabalbal. Kung katalan namin natuda, bago nagyari ko lang ang kuturan. You see, tao ka mo sa Diyos. Kung may mabalbal sa inyo, Diyos lang, hindi ako. See sa Bible, whom the Lord loveth, He corrected. Yang siya ang naginahigugma sa Diyos, He chastened. Ang word actually gamit is chastened. Kamulang po ko na nung chastened, hindi mo ko ito makusay lang. Hindi mo ko ito palpak lang o mo ko ito akit lang. Ang chastened na word mo ko ito is, mo ko ito hanot mo ko ito hindi mo ko ito ordinaryo. Chastened. Si Jesus Christ being chastened. Right? Pagtakop siya sa mga Roman soldier, hanot siya, chastened siya. And it was not ordinary. So, Diyos lang ang may giber na magsakit sa inyo tayo puso. Ang Diyos lang ang nagatandog sa inyo. Ang mga pastorya, tagol-tagol lang. Idog naman sa simbahan. Ang shepherd may idog. Gusto ko lang klaro. Ang shepherd may idog. Ang naghahanap sa sheep, ang shepherd. Ang idog, tagol-tagol lang. Praise the Lord. That's why, sa siningap, dapat ka ng panahon. But if God seems so far away, don't be disappointed. Kung may kasapat ang Diyos, wait. The Bible says, wait upon the Lord. They that wait upon the Lord shall renew their strength. Don't be frustrated. Don't be disappointed that your prayers are not answered, that there is no miracle. Instead, spend time with God. Trust Him. Because, mga friends, when you enter God's season, the wait will be worth it. Amen? Because God is faithful enough to bring you into His season. Iya season, hindi imo. Kaya kita ka tao, gusto ta aton season. Season Diyos, no. It's my season, not yours. Hindi mo alam ang imuin mo. Sining sa Galatians chapter 6 verse 9, let us not get tired of doing what is good.
Because just the right time, at the right time, sinasabi na, in due season, we shall reap. Everybody say praise the Lord. Let us be weary. Let us not be weary. Hindi ka magkataka sa pag-imo sa mga maayo. In well-doing, for in due season. Ang due season na, it's not your season. It's God's season. We shall reap. We shall reap. We shall reap. Tumianta. Ganun kami support if we faint not. Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. It means, sa Muslim, you shall reap a harvest of blessing. Tumianda sa harvest of blessing. Galing kami support if we don't give up. Because many people, many Christians, ang ingatan ni harvest season ara na, but nag-give up sila. Nag-give up sila. Ang reward na ni pagpakamaayo, ginabitbit na sa anghel. Ginapangita na sa iyang bangko sa simbahan. Kapag pagsunod sa anghel, lahat na. Lahat na. And many people miss their harvest season. Their harvest of blessing. Because they give up on God. They give up on the faith. Because it was off season. But only those that will be faithful will survive that season of life. Trust God's timing. Trust God's timing. Everybody say praise the Lord. Why? Because in His season, last verse, we will worship the Lord of all seasons. The God of all seasons. Even in off-season, He is still God. This is what He said. Ecclesiastes chapter 3. Babalik ko lang sa ating verse. He said, verse 11, He had made everything beautiful in His time. In His season. Everybody say praise God. That's why sa siling hapon, we know that God is here. I invite you, praise God. Whatever burdens in your heart, in your mind, siling hapon, some of you don't deserve that. You have to give it to God. Release yourself. Release yourself sa Diyos. Let go of the things hindi na dapat nulog-log sa inyo. Hatred, pain, disappointment, frustration. We don't deserve it. Give it to the God of all seasons. His name is Jesus Christ. Hindi ko man makita sa buong. But after this service, if you will be honest to God, magagawa ka siya ng pagkakaan. Mag-anay mo tayong pusoon kag pauna-unaan ka na. And you can sleep well at night. Praise God, and in the morning, pagpataro, when you get out of the house, all the people na sugata mo, you will greet them with a smile. And say, this is God's season. Praise the Lord. Feel God, sisiling ako. Guys, let's all stand and worship Him. Hallelujah. Oh God. Wow, hallelujah. So worship the Lord today. Oh, Jesus. Hallelujah. Hallelujah.
Palakpakan natin ang Ginoo mo ito. May bisita na yung motoran. Praise the Lord. Mapupunta na yung mga katuran. Antes kita ma-dismiss mga katuran, no? Yara, kita din box. O may isang atong box para sa aton nga church renovation, mga katuran. Basta kukunta ng atong na simbahan. Amen? Praise the Lord. Na doon ka doon sa amen. Amen? No? Ma-extend kita dito. Ma-extend kita dito, mga katuran. Ay extend pa kita dito para sa next year sa aton anniversary lapat na atong simbahan. Amen? Praise the Lord. Yung mga katuran, praise the Lord, no? Nagigad na harap kita. Dumduman niyo pa kami harap kita. Kada week na mga katuran, naghahatag kita. Pero doon nalipatan na nagdoro. Nalipatan na mag-continue mga katuran. Subong mga katuran nga harap. Nakita si Sir Mike, ano pinagaling natin na. Praise the Lord, nga harap. Nakita subong ni Cristo. 22,650 pesos. Praise the Lord. Praise the Lord, nga harap. Nakita nga save na money. Praise the Lord, para sa to nga church fund mga katuran. So subong, ibutang ka na siya din sa ato nga box. Pero patayon no, sa mga kauturan, ano nga to suggest, patayon no, ta or kung subong ma-open nato ng atong storyahan na, kaya para makasuggest kita, anong gusto nato, mahatag kita every week or mahatag kita every month? Anong atong prefer? No, nakikati, ang atong ito nga nakikati, diba, ang gusto nato, weekly, 20, weekly, diba, weekly nato, 20, meron, at weekly, 30 pesos, weekly man 50 pesos. So, kung isa ka month, apat ka Sunday, meron ka 200, kung ano yung 50 pesos. Kung 20 pesos per week, kaya, pinagaling, 4 times, 80, so meron ka 80 pesos, eh. Pero, subong yung mga katuran, I believe nga, hindi ko sure, pero I believe nga kada week, ang Ginoo nag-provide mo sa aton, nag-dugang sa blessing sa aton, mga katuran. So ano nga ito, suggestion man, padayunon ka na, mamanti ka. Mali, for example, monthly, pag-pledge na, pero hindi mo yung matag yan, So Miara, kita yan ang fixed na pledge natin for that month. May amount kita. So, example ako, mambal, sabi ako, pledge sa isa ka bulan is, example, 200 pesos, or mo, tabi 300. Example lang yan, aso na. 300 pesos, hindi kada bulan, ginasya na ako. Kaya tungkol gusto mo para mas mag-ansa ko, itungaon ko na sa 300 sa apat ka Sunday. So sa saving na Sunday, mahatag ko, next Sunday mahatag ko, para sa ako niya, mas pag-add. So may alam na iba na gusto nila, yung monthly, kaya para isa kahatag, wala tayo, next naman naman, nag-iawag naman na yung pastor. So, ang lead ng mga konturan, may alam, ita-pledge, nga mo lang i-pledge mo, sa isa kabulan ang mga ako i-pledge. Kaya para mabalaan, taguro ang amount, kaya para maano na to, no, mabalaan na to ng amount. Oo, mabalaan na to, sa isang kabulan, ako rin yung amount na masulod na to, dala. Pa-calculate na to, dala sa isang kabulan, ang tanatanan na pledges, ang muna sa expected na masulod, dala. So, subod ka. 2,000 kay Pastor Nas. Brother Henny. 500 kay Brother Henny. Ay, sa likod din. Pastor Ray. Sige, 2,000 kay Sir Ray. Sige ka, ano ba ka-pressure? Monthly. Monthly. Ang makaya lang. Makaya lang, wala na yan, wala na yung pressure.
Kasi na-pressure ka mo ito sa ilaw. Ila yun. 100 ng tanay. Kaya wala ka sa obra. 500 ng tanay. Madugang pag ginayang dumali ako ng tanay. Sige. Sige ba na siya direct? 200. Pinay mo, George? 400 tuturin nyo? Sige lang, kaya yan. 400, Joren. Kayo dyan direct 200. Kaya sa Lord. 2,000 kay Pastor. Kay Brother Milo. Sige, ba't umuan na tayo? Or delivery. Yes, sige. Punta ka rin yung sasan box. So, rin siya gamay. Puro makatutak-utak-utak. Sige. Oh, sige, mas mayroon nga. Magputang kita. Butang ka sa envelope. Ang envelope ko yun, pangalanan ta. Brother Milo, sa 100. Siningobin. Okay? Para mapalaan, tagayon. Nga ay nagkatag sa Brother Milo. Kahit na niya sa ties, ang ties nato niya, din na niya sa piyak. Okay? Praise the Lord. Pamunta na ako. O, tapos si Brother Joel. Si Lola Melos naman. Monthly. 5. Pwede mo na sa itumaon ng 500 sa apat. 500. Kay Lola 500 kay Lola Niday. Ay si Sir Lenny. Kilay ko lang. Minsan ko na lang. 200. 200 kay Sir Lenny. Kay Sir Micah. 100 kay Sir Micah. Ay, okay yung mga lumata. Sir Lorna. Month 500 lang tatay. Si Virgo. Praise the Lord. Minimum lang sa bunga. Oo, praise the Lord. And may amount there in mind na wala na tatay. 400 kay Brother Mark. Praise the Lord. Kay Sir Lorraine. 100 kay Sir Lorraine. 100 kay Sir Lydia. Ito naman ay sinakdang nila. Brother Junie. 200 kay Brother Junie. Kay Brother Jojo at kay Tita Pelina. Ay, Brother Jojo kay Man or kay Duhol na mo? Sige, sige. 20 a week. 20. So kung hindi mo anta, kahit para nila sa expansion sa ating church, no? Para pagka anniversary natin next year, na. Praise the Lord. 80 lang, Mr. Belinda. Duwa na ka muna ta? Kaya yung kita dito. Ay, kaya na naman kay Brother Bidjon. 500 kay Brother Bidjon. Pwede na sa tumaon sa apat ka Sunday nga para mas mag-add. Kay Sir Angel. 200 kay Sir Angel. 200 kay Sir Maika. Sir Jamaica. Kaya sila ni Brother Nile. Tingbol ni Sir Michelle. 1,000 kay Sir Michelle. Arala 200 Sir John. Kay Brother Danny. Piso. 400. Sige, kung walang kita. Ako luwag kayo. Tapos na? Okay na? Sige. Isipon ka isa sa mining sa isa kapulan ang ulit ng akon na ma-collect. Pwede yun na ngayon na sa isa kapulan, apat ka Sunday, i-divide ka na sa. So kung nag-pledge ka 200 pesos, sa kalawit natin ka 50 pesos. Okay? Para mas magaan siya.
Ang bali Pastor Nas, praise the Lord, masugod kita this coming January 2026. Pagbukas din sa pag-uong tuig, masugod kita sa pag-renovate sa mga sigahan. Praise the Lord. O na, ang talaga ang mahaligig. Praise the Lord. Nung video mo kayo nasa mo. In Jesus' name, pangangayuan sa name, no? Sa churches, ang mayuan na, praise the Lord. Sa isang kabulan, nara kita 13,680. Praise the Lord. 13,680 sa isang kabulan. Let's pray, Kada bulan, isang paligid. Kada bulan, dalawa isang kaligid. Praise the Lord. Let's claim that in the name of Jesus. Praise the Lord. After sa atin na prayer, sa buong mahapon na practice na nila mga young people kag may announcement. Let us all stand. Let us all stand. Kaya pakabalik sa masaya sa ato. Close eyes. Praise the Lord. Bali, apat ka ni Gide. Apat ka ni Gimade. Apat ka ni Iso bali Ruwan. Isa sa tunga. Pulo ka ni Gide. Sa tuhan din. Praise the Lord. No? Sumundan din nato na. Matamatod na lang kada haligi para masukudan. Kaya kung tamanin ka na mo. Ito masimbalan na dito subiya ko. Kada ko oras ang nagwebta ni Mama. So dito lang tayo masimba. For the meantime, samtang hindi pa man din tayo matapos. Kayo po, Brad, pati yung plano. Pagdamay, Mama. Pabulig na kami dyan na sila na mga pubrang plano. Para makita niyo yung perspective. Aton pa lang na, may mga manuluyon pa lang kapabulig sa aton sa kwa. So, we hope that we could do it. Dugay naman ando. Salamat sa mga tao ng ando. Praise Lord. We will be serious. Ito sa sinya. Para matapos na. Para we will have good praise towards Him. Kag every anniversary. Hindi na naman tungko sa kwa ang mga tao. Hindi sa sunod. Praise the Lord. So, let us praise sa siningapon. Father, we thank you for your presence. Siningapon, salamat Lord sa iyong kapulong. Salamat sa gubas, sa iyong katawan, Pino Diyos, sa iyong balay puanan. Lord, this is our desire. Lord, nang iyong balay puanan, Pino Diyos, mapresintak namon sa ginsakto. And God, we know that you will help us. You will give us, Lord, your grace and your mercy. And you will open the windows of heaven, Lord, para sa mga tao, Pino Diyos, na nagigigma sa iyong balay puanan. But thank you. I pray that you bless this week your people. Kami ng mga bantay sa amon mga ubra, sa mga pag-travel, ang mga kabataan, sila pag-eskwila. Lord, we know that you will provide for our needs. That this week, kung lumangan mo mga katibulangan, magkabayin ng Diyos, ikaw mga kapunsil at mga kapuwi. Doon bagay ng Diyos may kamasakit, doon ba si Brother Mark, si Bingapon. Lord, we still believe that you are a healer, healing God. Wala kami ng Diyos na kuntat sa pagtuo sa iyo. God, nung lumaban si Bingapon, si Brother Jonas, si Brother Michael, Lord, that we don't know, Lord Jesus, kung ano ginamit mo kabubuton. But God, we know that madakogin namin ang ilang lano that for the operations na mga tabo the next days to come. But Lord, we pray ikaw magpapadala sa mga tao, Ginong Diyos, pagkatandog sa mga doktor, sa mga tao, mga bulig sa ila, Ginong. Lord, in our own little way, God, we can help. But Lord, our own bulig, magaling sa iyo. God bless everyone today. Bless our music team. Bless, Lord God, our workers in the church. Bless our children in Jesus' name. You're all dismissed, everyone. Children, practice kita lalay. Pinagka mo lalay sa baba. Practice. Young people, after mag-practice ang mga bata, mag-practice kita.
May open na ang Bluetooth.